Noong unang panahon sa lalawigan ng Samar, may isang maliit na baryo na malapit sa makakapal na gubat at malalalim na ilog. Tahimik ang buhay ng mga tao roon, ngunit may isang alamat silang pinangingilagan, ang tungkol sa Biringan, ang tinatawag na nawawalang lungsod ng Burungan. Isang lungsod na biglang sumusulpot at biglang nawawala sa paningin ng tao. Sa baryong iyon, may isang binatang mangingisda na nagngangalang Tano. Kilala siya bilang matapang, mausisa, at hindi naniniwala sa mga alamat. Lagi niyang sinasabi, walang lungsod na biglang lumilitaw, kwento lang yan ng matatanda. Isang gabi ng bagyo, habang pauwi si Tano mula sa pangingisda, napadpad siya sa bahagi ng gubat na hindi niya pa kailanman napuntahan. Doon, sa gitna ng makapal na ulap at kakaibang katahimikan, nakita niya ang isang pintuan na gawa sa liwanag, parang salamin na kumikislap sa dilim. Dahil sa kuryosidad, nilapitan niya ito. Paglapit niya, biglang bumukas ang pintuan at siya ay hinigop papasok. Pagmulat ng kanyang mga mata, wala na siya sa gubat. Nasa harap niya ang isang malaking lungsod na kumikislap sa ginto at pilak. Mataas ang mga gusali, tahimik ang mga lansangan, at parang walang oras na dumadaan. Iyon ang Biringan, ang lungsod na hindi matatagpuan ng karaniwang tao. May mga nilalang na tila tao ngunit ang kanilang mga mata ay kumikinang sa dilim. Pinayagan siyang maglibot, ngunit may babala. Huwag kang magsasalita tungkol sa iyong nakita. Ngunit pagbalik ni Tano sa baryo, hindi siya nakatiis. Kinuwento niya sa mga tao ang lahat, ang pintuan, ang lungsod, ang mga nilalang. Ngunit tinawanan lang siya ng mga tao. Imposible yan, Tano. Guni-guni mo lang yan, sabi ng matatanda. Dahil sa kahihiyan at galit, isang gabi bumalik si Tano sa gubat. Hinanap niya muli ang pintuan. At muli, ito ay bumukas. Pumasok siya, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya bumalik. Kinabukasan wala na si Tano. Simula noon, may mga nagsasabing kapag gabi at makapal ang ulap sa Samar, may pintuang lumilitaw sa gubat at may mga bulong na tila tinatawag ang mga taong mausisa. At sa baryo, kapag binabanggit ang pangalan ni Tano, tahimik ang lahat dahil alam nila. May mga katotohanan kapag muling pinaniwalaan, hindi ka na nila pababalikin.